Ikikwento ko sa inyo yung mga behind the scenes of Insanity shows. Okay? May dalawa kaming shows eh. Yung open mic saka yung paid shows. Okay? Meron din palang corporate shows. Um, Pag open mic kasi, eto ano lang to, nagpa-practice lang kami. Pina-practice namin yung mga joke na bago. So hindi pa namin alam kung nakakatawa ba talaga o hindi. So ang audience namin diyan pwedeng hindi alam yung comedy. Parang niyaya lang namin na manood sa bar o magugulat sila habang kumakain sila, bigla kami mag-perform. So yun yung tinatawag na open mic, no? Free lang siya. Walang bayad yung audience, walang bayad sa amin. Basta para lang kaming mga siraulo doon na nagpe-perform na walang bayad. Pero ang bayad kasi dito yung stage time saka yung experience mo. Then may isip mo, mapapractice mo, matetest mo yung mga new jokes mo. Yan yung behind the scenes ng open mic, no? Kasi sa umpisa hindi, sa GC pa lang may group chat kami. Gagawa na kami ng listahan doon kung sino yung mga gustong mag-open mic for that night, no. Then kapag medyo 8 na, 9, 10 yung naglista, tuloy na yan, no. Pag 4 o 5 medyo mahirap yan kasi paano kung maraming audience tapos 5 lang kami, puro pa hindi nakakatawa yung ginawa namin kasi open mic lang, 'di ba? ah Pwede mangyari kasi yun, no, unless kung merong isang talagang sobrang galing like me, kaya kong mag open mic na ako yung mag-headliner, di ba? So yun, ano pa ba? So yun ang open mic namin every Thursday 9 p.m. So mga 7 p.m. pa lang nagdadatingan na kami isa-isa, no. Nakatambay lang muna kami sa labas, tapos kwentuhan hanggang sa ayusin ko na yung lineup, kung sino yung mauuna, kung sino yung headliner, kung sino yung host. Then yun na, akit na kami sa bar para i-set up yung mic, yung aircon, yung camera, tapos papaakitin na namin kung sino yung gusto manood. Then yun, mag-start na kami ng open mic, no. Mabilis lang naman yun. Pero pwedeng mangyari kasi na gawin namin talagang show kasi pag lalo na kung maraming tao, no. Pero kung medyo konti lang kami lang din, tagpa 5 minutes lang kami, ganyan. Then yun yung mga open mic shows, no. After ng open mic magtatambay muna kami sa labas, kwentuhan hanggang sa unti-unti nang magsiuwian. Ganun lang naman yung buhay ng open mic. Ngayon yung paid shows, ito yung talaga, pwedeng sinet ng nag-produce yung isang comedian o kaya nag-produce yung head namin sa Insanity. Pwede rin na grand reunion, pwedeng ganyan, yung mga launching ng Insanity, mga ganun. So lahat ng comedian nandyan. Pag paid show, ito yung magpo-produce kami, tapos may poster sa ganitong date, ito yung presyo, tapos kanya-kanyang invitean kami ng audience. Tapos kung ilan yung na-invite namin, sa amin na yun, di ba? Paghahatian, di ba? May mga ganun may mga ganun. Tapos may mga walk-in, di ba? Kasi syempre, yung iba hindi pa decided pero nakita nila yung poster. Then kinabukasan pupunta sila nang wala man lang silang kinakausap. Pagdating nila doon na sila magbabayad ng ticket, yung mga ganyan. So may mga ganung paid show, no. Kadalasan sold out, pero minsan talaga hindi. Lalo na kung mahina talaga yung nag-produce, no. Yun pa, meron pa kaming may mga corporate show kami. Ito yung corporate show, ito yung mga client na nag-message sa amin sa Facebook page namin. Tapos ini-invite kami na mag-perform. Tapos ito yung TF, may food, may transpo. So sagot nila lahat, no. At depende yan sa client, saka depende sa crowd, depende sa event, kung wedding ba yan o
birthday o kaya Christmas party, basta kung ano-anong event dyan, depende na yan, no, sa client kung ano yung mapagkakasunduan yung presyo. So sa ngayon ako tumatanggap ako kahit 10k lang, 20k, kinakagat ko na kasi pera din yan di ba? So hindi naman ako ganun kagalingan, pero wala namang nagrereklamo sa performance ko kasi sobrang galing ko naman talaga at nagsasama pa ako ng magagaling din at alam na alam ko talaga kung sino yung sinasama ko kasi ano na yan, subok na at kitang-kita ko sa performance nila na sobrang gagaling nila. At kahit makalimutan nila yung joke nila, alam nila kung paano nila ilusot, no? Katulad ni Audrey Goriseta, yan. Isa siyang news anchor ng PTV. Tapos si Sergio Belarus, ito, ano to? Naging basta ano to medyo naging semi-finalist ng Showtime, no? Magaling din yan, no? Si Sergio. Kasabayan ko yan sa comedy. Tapos sino pa ba? Si ito, pangatlo kong sinasama talaga si Mardy Almighty. Siyempre si Attorney Ed. Tapos ito, gusto kong isama si Sherwin, saka si Winner, si Prof Dave. Marami pa akong gustong comedian na talagang alam kong magagaling, no. Marami akong pwedeng ilista, no. Pero sinusukat ko na sa ugali kasi may mga ugali talaga hindi na ako nagsasama ng medyo masama yung ugali, no. Ganun talaga dapat, no. Wag mo nang hayaang kumain sila sa table mo. Yun, at ano pa ba? Ganun yung ginagawa namin sa corporate show, no. Dadating kami doon, may mag-a-assist sa amin, dadaling kami sa VIP room, hihintayin namin, tawagin kami para mag-perform sa stage. Minsan pinupuntahan na namin yung venue, kinakapanan namin yung stage, yung crowd, 'di ba? Pero hindi nila alam kami yung magpe-perform. So yun, may pagkain, may buffet, kakain kami, dadali namin sa VIP room. Talagang asikaso. Ganun yung corporate show Tapos pwede kaming bayaran sa GCash. Meron nga may nagbayad nga sa akin cheque. So winidraw ko pa sa bangko, no. First time nangyari sa akin yun Tapos ano pa ba? Ganun lang naman siguro. Minsan nasa sobre. Ayan, nung nag-show ako sa sa Christmas party ng DPWH. Sobre binigay sa akin. Hindi ko muna binilang kasi ayokong alam mo 'yun, parang ayokong bilangin sa habang nakatingin sila Pero alam ko naman kung magkano 'yun. 'Yun lang naman muna, no.